Kendra's POV. Miss, magkano yung paninda mo? Ani sa akin ng isang mag-asawang ngayon ko lamang nakita sa lugar na ito. Marahil ay may binisitang kamag-anak sa lugar na ito. Halos kilala ko na kasi ang lahat ng nakatira dito. Pero ang mag-asawang ito ay ngayon ko lamang nakita. 120 po kada kilo ng isda. Ani ko, at nginitian naman nila ako. Hindi ko alam kung bibili ba sila o hindi. Dahil ngiti lamang sila ng ngiti sa akin. Sige, ibalot mo lahat ng paninda mo at bibilhin na namin. Lahat yan, pati mga gulay mo ay bibilhin na namin. Ani niya na ikinagulat ko. Lahat po ng ito? Bibilihin po ba talaga ninyong lahat ng ito? Ani ko na hindi pa rin makapaniwala sa kanila. Ang sabi nila ay may simpleng restaurant daw sila at hindi naman nalalayo ang presyo ng mga isda ko sa binibili nilang isda sa palengke. Makakasave daw sila ng oras at pamasahe kung ang mga paninda ko na lamang daw ang bibilhin nila. Sa sobrang tuwa ko ay binalot ko agad ang lahat ng paninda ni Daddy. 2,600 po kasama na lahat ng gulay at ang dalawang klase po ng isda. Maraming salamat po talaga sa inyo. Ani ko na tuwang-tuwa sa kanila dahil inubos nilang paninda ko. Inabutan ako ng mag-asawa ng 5,000 piso kaya napakunot naman ang noo ko at ibinalik ko agad sa kanila ang 2,000 piso. At kumuha ako ng 400 para naman sa sukli ng 3,000 piso. Pero ibinalik lang nila sa akin, kaya napakunot noon naman ako. Teka lang po, sobra-sobra po kasi ang perang ibinibigay ninyo. 2,600 lang po ang babayaran niyo sa akin, hindi 5,000 piso. Wika ko na naguguluhan sa mag-asawang kaharap ko. Alam namin, Iha. Pero anniversary ng aming restaurant ngayon at sabi namin ng asawa ko, ang unang bibilhan namin ng mga paninda ay makakatanggap ng halagang 5,000 piso. Kasama ng mga bayad namin sa mga paninda. At ikaw agad ang nabilihan namin ng mga ititinda namin. Kaya ikaw ang mapalad na nakatanggap ng regalo mula sa amin. Taon-taon namin itong ginagawa, kaya sana'y wag mo itong tanggihan. Wika ng ginang sa akin, kaya sa sobrang katuwaan ko'y napaiyak pa ako. Walang katapusang pagpapasalamat ang ginagawa ko sa kanila dahil aaminin ko na napakalaking tulong nito sa amin, lalo pa't bayaran na naman ang mga bills dito sa bahay. Salamat po, maraming salamat po, ani ko sa kanila at nagpaalam na din sila. Sa sobrang katuwaan ko, niligpit ko agad ang tindahan ni Daddy at nagtatakbo na ako papasok ng bahay namin na ikinagulat naman ng aking mga magulang. Ano pang nangyayari sa'yo at nagmamadali kang pumasok ng bahay? Nag-aalalang ani ng aking ina na napapatingin pa sa labas ng pintuan. Daddy, tingnan mo, may mag-asawang pumakyaw ng lahat ng paninda mo, tapos binigyan pa ako ng malaking sobra. Makakabayad na tayo ng ilaw at tubig. Masaya kong ani, at mabilis naman silang lumapit sa akin at tiningnan ang perang hawak ko. Nakita ko ang katuwaan sa mukha ng mga magulang ko. Dahil ilang araw na kaming namumblema sa kuryente namin dahil medyo malaking babayaran namin ngayon. Nagpalagay kasi ako ng aircon sa silid nila mami dahil laging nagkakasakit ang aking ina. Hindi talaga sila sanay ng mainit ang tinutulugan kaya kahit nahihirapan kami, nag-ipon talaga ako ng pera para maibili ko sila ng aircon. Abay, hindi maliit na halagang ibinigay sa iyo anak. Baka mamaya mo niyan ay may kapalit ang perang ibinigay nila sa iyo ha? Ani ng aking ama, ipinaliwanag ko sa kanilang sinabi sa akin na mag-asawa kanina. Kaya naman tuwang-tuwa sila sa kahit papaano ay malaking tulong ito sa amin. Tamang-tama, madadagdagan natin ang ipapamili kong paninda para bukas. Wika ng aking ama at ibinigay ko na sa kanyang lahat ng kinita ng kanyang munting tindahan. At ang kalahati naman ito'y ibinigay ko kay mommy para naman pambayad ng mga bills namin. Ang saya-saya ko. Kaya mabilis akong tumakbo sa labas at tinanap ko naman si Francis na nag-aayos na pala ng kanyang mga paninda. Bakit mo kang hinihingal kaya ata ha? Nag-exercise ka ba at ganyan ang itsura mo? Ani ni Francis kaya napatingin naman ako sa sarili ko. Ano bang itsura ko? Maayos naman ang itsura ko at hindi naman ako hinihingal. Nakakainis ka. Wika ako sabay halukip-kip ko ng aking mga kamay sa aking dibdib at nagpapadyak ako ng aking mga paa. Tawa lamang ang isinagot niya sa akin at napapailing pa ito. Ikwento ko sa kanyang nangyari sa akin kanina. Kaya maging siya'y nagulat at inanap pa talaga yung mag-asawang bumili ng mga paninda ko kanina. Sayang, papapakyaw ko din sana itong mga paninda ko. Wika niya na natatawa. Napatingin ako sa paligid ng pakiramdam ko ay may nagmamasid sa akin.
Napansin naman ako ni Francis na tila babalisa ako, kaya napakunot ang noo niya at tinitigan akong mabuti. Okay ka lang ba? Bakit para kang natutulala dyan ha? Anin niya. Piling ko may nakatingin sa atin. Wika ko sa kanya na ikinatawa naman niya ng malakas, kaya sinimangutan ko siya at inirapan ko pa siya. Napatingin naman ako sa isang bahay na matagal nang ibinebenta, sa katapat lang na kalsada ng inuupahan naming apartment. 2-story ang bahay na ito at matagal nang ibinibenta. May kamahalan din kasi kaya walang bumibili nito. Pero ngayon ay tila ba okupado na ito at may mga nagdadatingan truck na tila ba nire-renovate na ang buong kabahayan. Yup, may gagawa sa bahay na yan kaya dadagdagan ko mga paninda ko. Susubukan ko din magtinda ng pansit, si mami ang magluluto. Dahil sabi nila ay mabenta ang pansit sa mga construction workers. Pumili din ako ng cooler para lalagyan ko dito ng mga soft drinks na pwede nilang bilhin para malamig. Hindi ko na kailangan magpabalik-balik sa loob ng bahay para kumuha ng maiinom nila. Ani ni Francis. Ay, hala, magtitinda naman ako ng spaghetti ha. Sige na, para dagdag kita ko na rin. Ani ko naman kay Francis na ikinatawa niya. Sige lang, dito kita ipaglalagay ng maliit na lamesa para may lalagyan ka ng ititinda mo. Samahan mo na rin ng sandwich para dagdag kita. Malay mo mabenta din yung ganun. Ani niya kaya napapapalakpak ako. Nagpaalam ako sa kanya na uuwi muna ako sa amin para sabihin ko kay mami ang plano namin ni Francis. Siguradong matutuwa sila kapag nalaman nila na magkakaroon kami ng extra income. Maganda nga yan anak. Halika at sasamahan kita sa palengke para mamili tayo ng mga iluluto natin. Huwag kang mag-alala at sasarapan natin ang luto. Para naman bumalik-balik sila sa tindahan mo. Wika ni mami. Kaya sa tuwa ko ay mabilis naman akong pumasok sa aking silid at nagbihis na agad ako. Habang nandito kami sa bayan at naglalakad ay hindi ako mapakali. Bakit pa pakiramdam ko mula pa kanina ay may nagmamatsyag na sa akin? Napalingon ako sa paligid ko, pero lahat naman ng tao ay busy lang na namimili ng mga kailangan nila. Nababaliw na yata ako, at kung ano-ano nang naiisip ko. Mabilis lang ang lahat, kaunti lang naman kasi ang pinamili namin ni mami, at umuwi na rin agad kami. Pagkarating nga namin ng bahay ay nagluto agad ako ng spaghetti. Sabi ko kay mami ay ako na lang ang magluluto, total naman ay marunong akong magluto at masarap din. Pagkaluto ko ay hindi ko muna inilabas ang spaghetti ko. Nagpunta ako kay Francis upang tingnan kung nailagay na ba niya ang maliit na table. At pagdating ko nga sa tindahan niya ay may nakatabi ng lamesa para sa akin. Bilisan mo at malapit ng break time ng mga trabahador dyan. Nakaluto na si mami ng pansit at may mga styrofoam na dito na lalagyan. Kung wala kang lalagyan ay marami ako dito kaya wag ka nang gumastos pa. Wika niya at doon ko lang na-realize na kailangan ko nga pala ng lalagyan ng spaghetti. Ipinatong ni Francis ang isang mahabang rolyo ng styrofoam sa table ko at plastic na spoon at fork. Kaya tuwang-tuwa ako dahil makakatipid ako. The best ka talaga. Wika ko at bumalik na ako sa apartment namin at kinuha ko ang bagong lutong spaghetti. Naupo ako sa harapan ng lamesa at hindi nga nagtagal nang simula ng maglabasan sa malaking gate ang mga trabahador at tumitingin sa paligid. Nang makita nila kami sa ilalim ng puno at mabilis na silang tumawid. At tama nga si Francis, naubos ng mga trabahador ang mga paninda namin. May nakabili na pala ng malaking bahay na yan. Matagal na ring binibenta yan at ngayon lang nabili. Ani ni Francis sa isang trabahador. Ah, oo. Binayaran agad yan ng may-ari noong isang araw lang. Pagkatapos ay pinagawa na agad. Pinapalagyan din yan ng isang malaking swimming pool sa loob. Kaya medyo matatagalan kami sa paggawa dito. Pero ang gusto ng may-ari ay hadilin na agad. At huwag nang patagalin. Willing daw magbayad kahit na magkano. Basta matapos lang daw itong buwan na ito. Wika ng trabahador. Kaya naman napatango kami ni Francis. May pera nga ang may-ari niyan kung ganoon ang gusto niya. Kaya pala renovation lang ang ginagawa niyo pero napakarami niyo sa loob. Wika naman ni Francis. Sa dami namin, siguradong 2 linggo lang at tapos ng renovation. May darating pa nga ng mga trabahador bukas. Ganoon kami karami. Bawat isang gawain may 2 nakatoka. Saan ka naman nakakita na isang silid na pipinturahan ay may 7 taga-pintura? Ang bayad pa sa amin ay pang 1 buwan. Kahit matapos namin yan ng 1 linggo lang. Ganoon kayaman ang may-ari ng bahay na yan. Ani ng isang trabahador. Kaya nagkatinginan kami ni Francis. Baka mga ilangan sila ng driver, pwede kamo ako. Ani ni Francis na ikinatawa ko. Sige, makakarating sa amo ko.
Salamat nga pala sa masarap na pagkain. Bukas ay damihan nyo. Dahil kalahati lang kami ngayon dito. Bukas darating ang lahat ng trabahador na binayaran na may-ari ng bahay. Wika nila na ikinagulat namin. Ang dami na nila pero may darating pa na kasing dami nila bukas. Ganun ba? Sige, bukas ay magdadagdag kami ng mailuluto para naman lahat kayo makakain. Pero syempre may bayad. Wika ni Francis habang tumatawa. Bakit nagmamadali naman ho yata ang may-ari ng bahay na yan na matapos agad yan? I'm sure marami silang bahay na tinitirahan. Sigurado ba sila na sa location na ito nila gustong manirahan? Ani ko naman pero nginitian lamang ako ng trabahador na kausap namin at umalis na din agad sila. Ang weird ng magiging bagong kapitbahay natin, no? Ani ko at nagkibit-balikat lamang si Francis. Russell's POV. San ka ba lagi nagpupunta at ilang araw na kitang hindi naaabutan dito sa opisina mo, ha? Mula nang bumalik ka dito sa Pilipinas ay mukhang naging busy kaya ata sa ibang bagay. Ani ni David sa akin. 5 araw na mula nang makabalik ako dito sa Pilipinas. At 5 araw ko na rin binabantayan si Kendra sa lugar nila. Ako lang naman ang bumili ng malaking bahay sa harapan mismo ng inuupahan nilang apartment. Ilang araw na lamang at matatapos na rin ang bahay na pinaparenovate ko. At doon muna ako maninirahan pansamantala upang mabantayan kong mga ikinikilos nila. No, you did not. Biglang ani ni David habang titig na titig sa akin. I knew he would figure it out somehow. I just continued to look at David while leaning back in my swivel chair. I remained silent, just staring at him and observing the expression on his face. He scolded me as he sat in the chair, facing my work desk. Well, I did. Ani ko sa kanya kaya siya naman ngayon ang napasandal sa kanyang upuan habang pinagmamasdan ang mukha ko. So, I was correct in my assumption that you still have feelings for Kendra. You wouldn't do that if you didn't love her, right? You told me you were angry and didn't care about her. Why did you buy the enormous house exactly across the street from where they live? Ani niya sa akin. Nginitian ko lamang siya habang napapailing ako ng aking ulo. Mahal mo nga? Wika niya kaya humugot ako ng malalim na buntong hininga at ngumisi lamang muli sa kanya. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Hindi naman nawala sa puso ko si Kendra. Galit ako sa kanila. Kahit pa sabihin natin na base sa investigasyon namin ay si Francis ang may kagagawa ng lahat. Na si Francis ang may pakana ng lahat. Pero ang masakit kasi ay hindi pa rin niya sinabi sa akin ang totoo. Hinayaan pa rin niya na dumating ang araw ng kanyang kaarawan. At hinayaan niya na ipahiya ako ni Francis sa harapan ng maraming tao. Kung simula pa lang ay sinabi na niya sa akin ng totoo, ay mauunawaan ko pang kalagayan niya. Pero hindi eh. Hinayaan niya na dumalo ako sa kaarawan niya, knowing na may plano si Francis na ipahiya ako sa lahat ng bisita niya. Gusto niya rin na nangyari sa akin ang gabing yun. Mahal na mahal ko siya at nagtiwala ako sa kanya. Sana noon pa'y sinabi na lang niya sa akin ang plano ni Francis para napaghandaan ko sana. Ang sakit na nangyari sa akin noon at hinayaan niya lang ako. Humugot ako ng malalim na paghinga at napapailing na lamang. Gusto mo bang makita ang pagbabago ng malaking bahay na yon? Napakalaki ng lupain niya at ang malaking bahay ay nakatayo mismo sa pinakagitna ng malawak na lupain. Luma na ang bahay kaya pinarenovate ko at puno ngayon ng trabahador ang lugar na yon. Sekretarya kong umasikaso sa pagbili ng property na yon habang nasa Amerika ako. Sabi ng mga tauhan ay mga 1 linggo na lang at tapos na ang renovate ng bahay. Gusto mo bang makita? Ani ko sa kanya. Nakita na niya ang lugar pero sa larawan lang at hindi pa niya talaga ito nakikita ng personal. Let's go! Alam ko namang gusto mo rin pumunta doon ngayon para makita mong babaeng itinitibok ng puso mo. Ani niya na ikinasalubong ng kilay ko. Napapailing na lamang ako sa kanya. Bago pa man kami makalabas ng aking opisina ay nakasalubong naman namin ang mga pinsan ko na nagtataka dahil papalabas kami ng aking opisina na ganito kaaga. Where are you two headed this early? Tanong ni Rag na nagulat nang nakasalubong namin sila sa may pintuan ng opisina ko. Please don't tell me that you two have a date this early. Ani naman ni Jefferson. Kasama ba niyo sila Braxton? Please have them meet us at my new place. Though it's now undergoing renovation, it will be completed soon, hopefully. Wika ako kaya nakita kong pagkunot ng noo nila. Ngumisi naman ako sa kanila at nauna na ako naglakad palabas ng opisina ko. Kasunod ko lamang sila habang si Rag ay tinatawagan naman ng iba naming pinsan. Malayo ba ang bagong place mo? Tanong ni Rag sa akin.